Ipagpapatuloy natin yung ating lesson, no? Regarding attitude. Do you remember yung lesson last Thursday? Ano yon? Ano yung topic noon, Kuya Louie? Attitude. Attitude, your greatest asset. Nandito ka ba? Okay. Attitude, your greatest asset. So, yung continuation niyan, attitude really matters. So, ibig sabihin talagang napaka-importante ng attitude. Okay? So, yung ating, ano ba sa Tagalog yan? Attitude. Ugali, no? Ugali. Ugali, parang behavior. Ayan, behavior, pattern, behavioral pattern. Magkaiba ba ang personality at ang attitude? O pareho lang? Ano sa tingin niyo? Sige. Behavior at magkaiba. Okay. Magkaiba, okay. Ang personality, iba rin ang personality. Okay. Sige nga, explain nyo nga ano ang pagkakaiba, pagkakapareho. Attitude. What's the difference and the similarity? Okay, sige. Ano yung kasi personality, ano yun? Behavior, attitude. Okay. Ano yung personality sa madaling pagkakaintindi ninyo? Oh, yung attitude. Yung attitude mo, yung personality mo. Okay, sige. Personality. Yung personality comes from the word personal. It is who you are. It is your quality. Tama? It is your quality. Ayun nga, Pastor, quality mo. Parang may mix din siya ng behavior mo. Correct, yeah. Yung attitude, parang specific siya yung sa pag-isip mo. Yung parang yung mental mo. Correct, yeah. Yung may kinalaman sa psychological aspect and emotional na rin. Yan, intellectual. Yung attitude may kinalaman yun sa psychological, intellectual, emotional. Yan, okay. So how about yung behavior? The way you behave. Yung yung action. Okay, gesture. Yan, okay, galing. Mga matatalino pa lang mga batang ito. Okay, good. Alright. Nababago ba ang personality? Okay, nababago. What about personality nababago? Not necessarily. Hindi ba fix ang personality? Fix ba siya o hindi? Fix? Sige. Sige. Pinapaano ko lang kayo. Tinitingnan ko lang kung... Sige. Parang yung combination ng pastor ng kung paano ba. Yung qualities, kaya nga po from the word personality. Personal traits. Okay. Yung attitude, yun po yung possible na ba? Okay, yon. Yung personality mo, unique yon. It is who you are. Ikaw yon. Yung ikaw na yon. Pero it can be adjusted. Or pwede mo siyang i-develop. The same with attitude. Attitude, behavior, pattern ay na-develop yon, na-adjust. Okay? So tuloy natin ito. Bakit ba mahalaga ang attitude? No? Attitude. Attitude really matters. Importante talaga ang attitude, no? Sige, tuloy natin, Kuya Paulo, sa the next slide. Mayroon tayong Bible verse dyan. Ayan. Medyo mahaba, pero ito ay regarding kay Jesus Christ. Yung attitude ni Jesus Christ. Who Jesus Christ is dito sa mga talatang ito. Sabi ni Paul, si Paul ang sumulat nito, sabi niya, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy,
fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being one accord, of one mind. Pasinin nyo yung mga keyword doon, ano? Like-minded, tingnan nyo to, no? Being like-minded, and then being one accord, isa in unity, one mind, look at that. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness, pagpapakumbaba of mind, lowliness, humility, let each esteem others better than himself. Consider other better than you. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Then, verse 5, sabi niya, lahat ng yan, lahat ng binanggit sa verse 2, ito, verse 1 sana yan, verse 1, kasi chapter yan actually, chapter 2 yan 1 to 11. So, dapat ito, verse 1 na yan, verse 1. Therefore, yung binanggit sa verse 1, verse 2, 3, 4, lahat ng yan, sabi niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, lahat ng yan ay katangian ng Panginoong Jesus. At sinasabi ni Pablo na lahat ng yan ay tularan ninyo, katulad ng kay Kristo. Let this, all of this, be in you, which was also in Christ Jesus. In other words, yung ating tawag dito, yung ating model ng ating attitude, our greatest model ay si Jesus Christ. Ayan. Bakit? Kasi siya yung ating perfect model. Okay? So, gusto ni Paul, pinapaliwanag, sinasabi dito ni Paul na to change our attitude is to imitate the attitude of Christ. Wala nang iba. He is the perfect example. He is the perfect model. Okay? So, tingnan natin yung mga bagay na makikita natin dyan. Number 1. Okay, so attitude matters in shaping our destiny. Importante daw yung attitude sapagkat sa pamagitan ng kung tama ang iyong attitude, it will help you shape your destiny. Lahat tayo may destiny. Isang destiny natin, no? Kung kayo ay mananampalataya, syempre ang destiny ninyo, eternal life in heaven, sa kingdom of God, no? Sa kingdom of heaven. Yun yung destiny mo. Pero kung hindi ka mananampalataya, you are not believer, okay? Wala kang relasyon sa Panginoong Yesus, syempre ang destiny mo, condemnation, di ba? Doon sa kabilang side, the other side of the eternity. There are two eternities. One is in heaven and one is in hell, no? Binabanggit 'yan sa Bible, may hell. So, ang ugali yung ating attitude ay diyan nakasalalay kung saan mo i-spend. Where will you spend your destiny? Okay? Sabi doon sa Proverbs 23 verse 7, binanggit natin yan last Thursday. Sabi doon, for as he thinketh in his heart, so is he. As a man thinks of himself, so is he. Anong sa Tagalog yon? Kung ano ang iniisip ng tao, ng isang tao sa kanyang sarili, siya yon. In other words, napaka-importante yung mindset mo. Your mindset dictates who you are and who you will become. Your mindset. Kaya nga, lagi, di ba? Lagi yung ini-example sa inyo, si Diyos. Sabi ko sa kay Diyos, gusto mong maging pastor. Ngayon pa lang, umakting ka na as pastor. Kumilos ka na, magsalita ka na ng pastor. No? At hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka na, pag pastor ka ba, hindi ka na pwedeng magalit. Pwede ka pa rin magalit. Okay? Bawa, kinagat ka ng pusa, di magalit ka sa pusa. Di ba? Pwede ka pa rin magalit eh. May makulit na langaw, kumakain ka. Kumakain ka ng barbecue, ang kulit ng langaw. Pwede ka magalit sa langaw. Ganun, di ba? In other words, pwede pa rin yung mga bagay na yon. Pero, you have the control. See?
you can still be the person you want to be, depend on how you control your mind. Diba? Nasa attitude mo. So, for a man think of himself, so he is. The same with any person. Sa mga kababaihan. For as a woman thinks of herself, so she is. Kung ano sa tingin nyo kayo, kung ganun mangyayari sa yun. Oh, kaya importante yung mindset. Mindset ba? Mindset. Di ba? Mindset. So, kung ano ang mindset mo, kaya nga, di ba, may mga napapahamak, napapariwara, pinili nila yon, desisyon nila yon, mindset yon, desisyon, nagdinictate ng kanilang isip. May mga taong nagsasucceed, kasi ganun din, pinili din nila yon, depende rin yun sa kanilang choices or pagpili o desisyon. Kaya yung ating mindset, no, ay anong tawag dito? Ay nakasalalay. Nakasalalay sa ating mindset yung ating magiging desisyon. Alright? Yung decision making ba? Okay? Kapag magde-decide ka, anumang bagay, yung magiging choice mo, yung pagpili mo, nakadepende yon ano ang mindset ng isang tao. Okay? So, huwag kang magtataka kung bakit, yung taong yun, bakit naging sugarol yun? Yun ang mindset niya. Okay? Bakit yung taong yun, yung taong yun ay tumigil sa pag-iinom ng alak, tumigil sa bisyo niya, tumigil sa sigarilyo, kasi yun ang naging mindset niya. You see that? Bakit yung taong yun tumigil sa pagiging chismosa, tumigil sa pagmamarites? Kasi yun na yung naging mindset niya. Pinili niyang magbago. You see? So, nakasalalay talaga ang yung decision making sa yung mindset. Okay? Kung mag-stay ka o hindi, it depends on your mindset. Di ba? Halimbawa, mayroon kayong relationship. Toxic na yung relationship nyo, di ba? Hindi na kayo nagkakasundo. Kailangan mag-split. Nakadepende yon sa mindset mo. Di ba? Yes. Will you stay or will you break? Number 1, our thoughts influence our action and our action determine our future. See that? Yung isip mo ay ini-influensyahan niya, yung mindset mo, ini-influensyahan niya yung action mo. So, yung action mo ay bunga ng iyong mindset. Okay? Yung action mo. Tanda mo yan, ha? Yung action mo, bunga ng iyong mindset. Kung ano yung laman ng isip mo, yun yung gagawin mo. And our action determine our future. So, yung ginawa mo, yung action mo ngayon, may epekto yon sa future mo. You got it? May epekto yon sa future mo. Halimbawa, di ba? Ang mindset mo, wala kang pangarap sa buhay mo. Tambay ako. Ayan, yun ang mindset mo, tambay ako. Magiinom na lang ako, maninigarilyo na lang ako, magbibisyo na lang ako. So, dahil ang mindset mo, tambay ka, tambay, di ba? Wala ka ng future, wala kang good future sa buhay mo. So, ang naging action mo ay mag-inom, magbisyo, manigarilyo. Okay? Now, ano ang magiging future nun? Ano ang magiging final result nun? Mapapariwara or magkakaroon ka rin ng sakit physically. Pwede kang magkaroon ng cancer. Yun yung sinasabi natin na mayroong future effect. May impact sa future mo yung action mo ngayon na bunga naman ng iyong desisyon. Na bunga naman ng iyong mindset. Okay? You got it? Bagalan ko. Slowly. Mindset. Ang resulta ng mindset, decision. Anong resulta ng decision? Action or behavior. Anong resulta ng action? Ano yung future? Yung magiging bunga ng future mo. Okay? So, halimbawa, kikigan pa natin ng isa pang example. Ang mindset mo,
magiging successful ako, magiging businessman ako, teacher, matutupad ko yung pangarap ko, ano man yung pangarap na gusto nyo, okay? So, yun ang mindset mo. So, ang decision mo, mag-aaral ka mabuti. Right? Gagawin mong lahat, mag-aaral ka mabuti. Yun ang naging bunga ng decision mo. Yung action, studying hard. Okay? So, ano ang future nun? Yung ganon na pinili, ang pag-aaral ng mabuti. Successful. Matutupad mo yung pangarap mo. See? May epekto lagi yun sa may long effect. May future effect sa kinabukasan mo kung ano yung laman ng isip mo, kung ano yung mindset mo. You got it? Okay, good. So look at the Israelites. Example, the Israelites' attitude of doubt and fear kept them in the wilderness for 40 years. Yung mga Israelites, lagi silang nagko-complain. Diba? Yung mga Israelites, yung mga lumabas sa Egypt, diba? Yung 20 million, iba nakalagay doon sa 20 million, approximately. Mga lalaki lang yun, yung record, 20 million. Yung population na lumabas from Egypt patungo sa Promised Land. Hindi sila nakarating actually sa Promised Land eh. Namatay silang lahat sa wilderness. Okay? Including Moses. Kaya yung mga nakapasok sa Canaan, sa Promised Land, bagong generation na yon. Dalawa lang, yung original na lumabas sa Egypt, dalawa lang doon ang nakapasok, si Caleb at si Joshua. The rest, all of them, died in the wilderness. And what was the reason? Bakit yung mga yon ay namatay lang sa wilderness o sa Mount Sinai, Sinai Peninsula, doon sa ilang, di nakapasok sa Canaan. Ang dahilan kung bakit ay dahil sa kanilang mindset. Okay? Anong ibig sabihin nun? Pastor, paliwanag mo. Kasi ang mindset nila laging balik sa Egypt. Every time they face challenges, what happened? They complain to Moses. Moses! Mas maganda pa sa Egypt. Bakit mo kami dinala dito sa wilderness? Dito na lang kami ba mamamatay? Balik na lang kami. Babalik kami ng Egypt. Gusto namin doon. Kesa dito kami sa wilderness. Walang pagkain dito. Walang tubig. Mainit. Maginaw. They always complain against Moses. Di ba? Yung tatawid pa lang nga sila sa Red Sea, nagko-complain na sila kay Moses eh. Sabi na, papatay na tayo ng mga Egyptian soldiers. Moses, anong gagawin natin? And then si Moses naman, tawag na naman sa Diyos, Lord, anong gagawin ko sa mga taong ito? Okay? Nung nakatawid na sila sa Red Sea, nasa wilderness na sila, nagugutom sila. Moses, nagugutom kami. Sabi ni Moses, okay, Lord, nagutom ng mga tao. Okay, God provided manna. And then quail. And then sabi ng mga tao, Moses, nauuhaw kami. And then God said to Moses, Moses, speak to the stone or to the rock. And then Moses was very impatient. Instead of speaking to the rock, he struck it with his staff. Pinalo niya. Bumukal yung tubig, nakainom silang lahat. And then, laging may complaint. Laging, every time they complain, every time na may bagay silang may bagay na hindi nila nakukuha sa wilderness, hinahanap nila kay Moses, gusto nilang bumalik sa Egypt. That was their mentality. That was their mindset. And because of that, they were in wilderness for 40 years. And they failed to enter the Promised Land. Look, you see? Pero tingnan mo si Moses, si Joshua and Caleb. They stayed focused with a mission. Yung mindset nila, nakapokus sila doon sa promise ng Diyos na one day, I will enter the Promised Land. And then, nakapasok sila sa Promised Land. Di ba? Tingnan niyo yung difference between Joshua and Caleb and the rest of the Israelites. Only because of the mindset. The mindset separates Joshua and Caleb from the rest of Israel.
Because of the mindset. Because of the attitude. Their attitude brought them to the promised land. Your attitude will bring you to your destiny. Your attitude will bring you to your promised land. A right attitude brings favor, while a wrong attitude leads to failure. Oh, ang linaw niyan. Ang tamang attitude, magdadala sa iyo ng advantage, magdadala sa iyo ng favor, church. Favor. Favor church. While a wrong attitude leads you to failure, kabiguan. Okay, so ayan, no? Tuloy tayo. Number 2. Attitude of Christ as our example. Kaya nga binanggit ko kayo sa inyo kanina, yung sinasabi natin si Jesus Christ ang perfect example. Philippians 2:5 to 8, sabi diyan, let this mind be in you. Ibig sabihin, let this be mine, let this attitude be in you. No? Tularan ninyo, which was also in Jesus Christ, or in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. So yun yung attitude ni Jesus Christ na dapat daw nating tularan. Attitude of Christ as our example. Okay, ano yung mga makikita natin kay Jesus Christ sa kanyang attitude? Jesus had an attitude of humility. He humbled himself even unto the death on the cross. Ayan. So, one example of Jesus' attitude is his humility. Okay? Humbled. Humble king. Ayan. So, the Bible says that in the book of James, diba sabi doon, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Tinataas ng Diyos ang nagpapakabuaba, at ibinababa ng Diyos ang nagmamataas. Okay? So, pagka inaliping ka ng pride, ibababa ka ng Panginoon. Pero pagka ikaw ay mapagpakumbaba, itataas ka ng Diyos. Another attitude that makikita natin sa Panginoong Jesus, Jesus had an attitude of obedience. He fulfilled the will of the Father without hesitation. Ayan, so hindi lang humility, meron din siyang obedience. Complete and surrender obedience. Ang obedience, talagang surrender. Susunod ka sa kalooban ng Panginoon. Are you willing to obey the will of the Father in your life? Diba? Yun. Salamat sa isang nag-amen. Ate Alexa, mayroon kang plus point, no, sa langit. Okay. So, obedience is the key. Okay? So, bakit nyo ba sumusunod? Bakit kayo sumusunod sa mga magulang nyo? Dahil mahal nyo sila, di ba? Dahil re-respeto nyo sila. Ganoon din sa Panginoon. If you love God, you will obey God. Jesus Christ said, if you love me, you will obey my commands. So, sabi niya, kung mahal niyo ako, susundin ninyo ang aking mga salita. So, ang pagmamahal natin sa Diyos ay nasusukat sa ating pagsunod sa kanyang salita. Okay? So, if you don't love Him, you will not obey His word. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Okay, next. Jesus had an attitude of love. Yan, merong ding pag-ibig. Yung ugali, yung attitude of Jesus Christ ay anong tawag doon? Composed of love. He loved us when we were yet sinners. Romans 5:8. Ang pag-ibig ng Diyos ay tulad ng pag-ibig din ni Kristo. Unconditional love. Get it? Unconditional. Do you remember that the 4 kinds of love na tinuro ko sa inyo noon? Yung sa Greek word ng love. Agape, yung pinakahuli. Yun yung God's love. God's love, divine love. Ano yung isa? Eros love. Ano yung eros love? Ang eros ay erotic. Comes from the word erotic. Yun yung sa husband-wife, boyfriend-girlfriend, yung opposite sex.
opposite gender, yun yung eros love. And then, next to that is the phileo love. Phileo. Friendly love. Storge, yan. Sa parents yan. Sa parents, child. Parental love. Yan. And then, yung next is agape. Yun yung divine love. Or unconditional love. Yan yung love ng Diyos sa atin. Tayong mga tao, when we love someone, there's always condition. Right? Diba? For example, I love you because you love me. Yan, ganun. Mahal kita kasi mahal mo ako, mabait ka sa akin. Yung may reciprocal love. Yung ibig sabihin, may give and take, may binabalik. Diba? Madaling mahalin yung mga taong nagmamahal din sa'yo. Madaling mahalin yung mga taong umiibig sa'yo, mababait sa'yo. Okay? Yun ay conditional love. Conditional means you love the person because that person also loves you. May condition. Mahal kita, pero, ayan, may kapalit. Kailangan, mahalin mo rin ako. Ayan. Sa boyfriend and girlfriend, ganyan. Conditional love yun. Tama, Angel? Yung sa boyfriend, girlfriend, conditional love. Tayo, minahal tayo ng Diyos when we were yet sinners. Anong ibig sabihin nun? Nung hindi tayo kaibig-ibig, nung hindi tayo deserving, hindi tayo karapat-dapat mahalin dahil pasaway tayo, rebellious, di ba? Kalaban tayo ng Diyos, makasalanan tayo, we always sin against God, and yet, during that time when our condition, our situation were not ano ba yun? Yung hindi papasa sa standard ng Diyos. Hindi tayo na makapasa sa standard ng Diyos. Hindi tayo worthy to be loved, to be accepted. Noon tayo minahal ng Panginoon. Yun. Yun ang sinasabing ang attitude ng pag-ibig ng Panginoon ay unconditional love. Okay? So, we have to perhaps follow or copy or anong tawag doon, sundin natin yung, no? Ganyong klaseng pag-ibig. Kaya ba natin yan? Mahirap, di ba? Mahirap gawin yung kagaya ng ginawa ni Jesus Christ, yung mahalin natin ang kapwa natin ng unconditional. Ang hirap niyan. Okay? Okay. But we are trying our best. Okay? Okay. So, tuloy tayo. And then, if we adopt His attitude, we will walk in victory, peace, and purpose. Okay. So, may favor na dyan, may victory pa dyan. Okay? Dalawang church na yan. Victory Church at Favor Church. Okay, wala pang GIL akong nakikita dyan, okay. So, any question? Mayroon na isang ano lang tayo, isang slide na lang. Igsi, no? Okay, next slide, kuya. Yan pala. Okay, meron pa palang isa pa, yung 3 and 4. How to develop a Christ-like attitude. How to develop. Paano daw natin ma-i-develop o magagawa, matutupad natin yung Christ-like attitude. Paano tayo magkakaroon ng Christ-like attitude? Okay, so number 1, renew your mind. By the renewing of your mind. Can you renew your mind? Oh, can you refresh your mind? Katulad ng pagligo, di ba? Basketball ka buong hapon, o kaya ay magbiyahe ka, di ba? Galing ka sa school, pag-uwi mo, di ba? Amoy pawis ka, amoy usok ka, malagkit, kakadiri. Ayaw mong mahiga nun kasi madudumihan yung bed mo eh. Di ba? Mahahawa yung bed mo sa pawis, ha? Anong ginagawa ninyo bago kayo matulog? Shower kayo, mag-shower. Yan. Para fresh bago matulog. Okay? Now, you can also do that sa ating isip, ating mind. Sabi ng Romans 12 verse 2,
Romans 12:2, and be not conformed to this world. Yan o, matindi yan. Sabi ni Paul, be not conformed to this world. Do not conform to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ang hamon ng salita ng Diyos sa atin ay huwag daw nating tularan o gayahin ang takbo ng mundo. Don't love the world. Sabi din ni John sa 1 John, sa aklat ng John, sa 1 John 2nd, 3rd, di ba? May ganon, 1 John 2nd, 3rd. Sabi doon, don't love the world. Huwag niyong ibigin ng sanlibutan. And then, balik tayo kay Paul, sabi niya, don't copy the world. Renew your mind. And guess what? When John the Baptist preached the repentance, he preached about repentance and about the kingdom of God and and about the Messiah, about Jesus Christ. Anong laging sinasabi ni John the Baptist? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repent. The word repent, doon galing yung word na repentance. Repentance, sa Greek word ay metanoia. Metanoia. The word metanoia means changing of mind. So when John the Baptist was preaching in the wilderness sa mga tao, he was telling them to repent. So pag binago mo lang yung sinasabi doon na metanoia, yung balitan mo yung word na repent, imbes na sabihin mong repent, sabihin natin metanoia, o sabihin natin na change your mind. That is exactly what John the Baptist was preaching. Change your mind, for the kingdom of heaven is near. So, ibig sabihin, kailangan mong baguhin ang iyong pag-iisip. Turning around. That's the other meaning of that. Turning around. Example, kung ang lakad mo ay pag ganito, when you say, change your mind, change of your mind, hindi ka gaganto. That is not change of mind. That is not repentance. That is not, changing anything. Or, when you say, metanoia, change of mind, hindi ka direct na ganito, hindi ka posisyon na ganito. When you say, change of mind, total change of direction. Turning around. That's the meaning of change of mind. Turning around. Tayo ka nga, Kuya Diyos. Tayo. Tayo. Yeah. Dito sa unahan. Babalik ka na sila. Dito. Sige nga. Dito. Sakit sa Okay. Paano ang turning around? Sige. Turn around. Ayan. Turn around. Ayan. Soldier, Snappy. Ayan. Good. Good. Yun lang. Yun lang yun. Balik. Yeah? Turn around. Anong ibig sabihin nun? When you say change of mind, change of your direction. Kung dati, ang takbo ng buhay mo, anong tawag dito? Direction ay papuntang sanlibutan. Ginagaya mo yung ginagawa ng sanlibutan. Everything that the world does, you also do. And then all of a sudden, nagkaroon ka ng transition point in your life. Yun yung sinasabi natin na breaking point or transition point. Transition, changing. That's the time na nagkaroon ka ng change. Change. Transition. And then all of a sudden, you say, nakilala mo si Jesus, ang sabi ng Panginoon, na anak, nandito ako, tinatawag ka ng Panginoon, no? And then you turn around. Now, you are turning your back sa sanlibutan, and then you are facing Jesus Christ. That's the meaning of change of your mind. Let me ask you, kung ganun na po ang lakad natin, kung ang buhay natin ay talagang solid, totally
direction natin ay sa Panginoon o are we still sometimes compromising? Alam niyo yung compromising? Compromising sometimes, minsan, no, kaliwang paa nasa sanlibutan, kanang paa nasa Panginoon. Sometimes you are living two kinds of life. Two kinds of life means, pag Linggo, Panginoon. Pag Monday, sa sanlibutan. That is a compromised life. That is not turning around. You never experience what you call change of mind yet. If you are still living in the world. Kaya ang Christianity, it's not just a religion. It's not a religion. It is a radical life. Radical change of life. Yan ang sinasabing Kristiyano. That is the reason why Christian life, Christianity is different from any other religion. For example, Buddhist. Gusto mo maging Buddhist, yakapin mo ang Buddhism and you can still drink wine. You can still pwede ka pa rin magsugal, pwede ka pa rin manigarilyo. Yung mga Buddhist monk nga sa Cambodia, naninigarilyo eh. Nagiinom ng alak. Ibig sabihin, they can still live the way they like to live. Kasi, niyakap lang nila yung religion, but there is no requirements of changing of mind. Pero ang Christianity ay sinasabi sa atin na kinakailangan nating magbago ng takbo ng buhay. Change of mind. That's why Christianity requires radical change of life. Kaya talagang hindi ka pwedeng buhay ng dalawang klase na buhay. Kailangan mamimili ka. The world or Lord. The Lord. Sanlibutan o Panginoon. That is the meaning of renew your mind. Radical Christianity, it means that talagang tinalikuran mo na yung buhay ng sanlibutan at ikaw ay sumusunod sa mga salita ng Diyos. Amen? So, dapat umiiwas na rin kayo, kumakanta kayo ng mga worldly song. Because, in the church, you sing Christian song, and then, pag nasa bahay kayo, nasa school kayo, you are singing Christian song. Nagpapatugtog kayo ng mga worldly song. But, sa church, Christian song, inaawit ninyo. Di ba? Pero sa mga video sa cellphone nyo, mga worldly songs. You have two kinds of lips. Dalawa ang labi ninyo kasi dalawa yung klase ng song na kinakanta nyo. Ano yung madalas natin kinakanta dito sa church? Ano yung madalas natin kinakanta? Marami, no? Pero anong example? Magbigay ng example. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. And then, pagdating sa yung mga biglang kantang, yung mga bago ngayon, mga kinakanta nyo ngayon, yung mga kantang, mga love song. Mga love song, mga, Ako'y may? Multo? Meron nun? Mga BTS. Mga BTS. Gustong-gusto nyo, mga BTS, mga pogi. So, gano'n ang sinasabi natin. Radical change. Talagang, bakit pa ba kayo ng worldly song? Ikaw ba, Diyos, kumakanta pa ng worldly song? Sino pa mga kumakanta dito? Mga nagpapatugtog. Maamin. Naamin naman ni ano eh. Ayan. Naamin. Pinapakinggan. Wag nyong
Oo, minsan, di ba? Nag-yosi pa kayo? Sino mga nag-yosi dyan? Yosi. Nag-yosi? May nag-yosi pa. Ikaw, tigilan mo na, ha? Ang itim na ng labi mo. Vape. Vape. Oh. Inom alak, inom. Yung mga nayaya, ba't inubo si Ate PJ, ha? Wala po. Wala. Naubo ka lang, nahirinan ka lang. Yung mga nayayaya lang, pag may mga okasyon, na, birthday, kasiyahan lang. Meron ba? Mamin kayo? Sa akin, sa rin. Oo, yan. At least sinamin ni Kuya Joel. Ikaw ang nag-aaya. Siya na Ah. Birthday, halimbawa, birthday, napapainom ba kayo pag birthday? Kasiyahan? Totoo? Coke. Coke daw. Coke. Alak? Juice pa. Isa lang bukas. Hindi na. Anong klaseng alak? Gin lang. Gin? Kailan? Talagang mo. Last year pa po yan. Hindi pa yun nito. Napapainom pa pala kayo ng alak, ha? Ba't hindi kayo nagtatawag? Joke lang. Hindi, bawal yun. Alam niyo kung bakit bawal? Lalo na pagka dyan kayo sa community, dyan sa lugar niyo sa may mangga. Alam niyo kung bakit bawal? Sige, Ate Ayla. Nasa church kami. Oo, may makakakita sa inyo. Matitisod sila. Okay. Hindi nakakatakot yung malasing ka. Kasi pag nalasing ka, tulog ka na. Hindi yun ang nakakatakot. Ang nakakatakot, pagka nalasing kayo, may makakita sa inyo mga nanay, kabataan, sasabihin, ay, yan pa yung membro sa SCF Church. Naintindihan niyo? Ha? Ha? Kaya nga, yun. Sunday school teacher ko yan, ha? Teacher Ayla, lasing. Diba? Example lang. Teacher Christine, wag na ako sa amin. Ha? Minsan, yung mga sugal-sugal, maraming sugal dyan sa nagsusugal pa ba kayo? Yung mga madyong, ano yung tawag dyan? Ano yan? Bingo, yan, bingo. Matindi bingoan dyan, ha? Yung sila, hindi masagwa, makinig kayo. Hindi masagwan tingnan sa kanila yon dahil sanay sila doon, hindi sila mga Christian. Pagka naglalakad ako dyan, nakikita ko yung mga tao dyan, mga nanay, tatay, mga nakatambay, bibingo, walang problema kasi that's their life. Pero kung kayo mismo, Christian kayo, nagtataas kayo ng kamay pag linggo, nag-worship kayo sa Lord pag Sunday, and then pagka hindi Sunday, nagkakalug kayo, yon ang hindi magandang tingnan. Kaya, tigilan mo na ang kakalog-kalog, ha? Transition na. So, nagkakaintindihan tayo doon? Okay, ganito, ha? Ganito, pakinig. Pagka halimbawa kayo, hindi kayo nagbibingo, hindi kayo nagsusugal, hindi kayo naginom, osi-osi. Pag may nakita kayong kapatiran na gano'n ang ginagawa, kabataan, kagaya niya. Halimbawa si Louie, hindi siya nagiinom. Tapos nakita mo si Jimel. Ano? Pagalitan mo. 'Di ba? Pagalitan mo. Example lang 'yun, Jimel. Alam ko hindi mo 'yan gagawin. The same thing, kung re-reverse natin, kung siya yung gumagawa nun, pagalitan mo, sabihan mo. Ganun. Kasi, pangalan ni Kristo ang napapahiya. You understand? Oo. Kaya ako, nag-aangas ako pag walang nakakakilala sa akin. Oo. Tanong mo sa anak ko, Chowking. Pagalitan ko sila. Walang nakakilala sa akin dun eh. Diba? Sa McDonald's, yung mga ganun ba, yung pagka meron akong hindi nagustuhan, pinapagalitan ko sila. Wala naman nakakilala sa aking pastor dun eh. Yeah.
Pero masama pa rin yun. Para kagaya nung yung nangyari naman ito sa probinsya, sa Apayao yata yun eh. Kasi ang mga doon, sa Baguio, sa Baguio. Pero matagal na panahon na. Pero ito, totoong kwento to. Siksikan yung mga pasahero, sasakay ng bus, pauwi ng Benguet, galing Baguio. Ang mga bus pa noon, nung unang araw, hindi pa mga aircon. Yung lang, ordinary, yung bukas lagi bintana, bukas ang bintana. So sabi nung konduktor, pila tayo. Ang haba ng pila. Last trip na yon, last trip. Alas 5 na ng hapon, papuntang Benguet. Ngayon, may pastor doon na taga Benguet. Isa sa mga nakapila, isa sa mga pasahero. Ang ginawa ng pastor, kapila, sabi niya, naku, mauubusan na ako ng upuan. Kasi mahaba yung pila, ang dami pa ring tao sa labas, may mga nakaupo na sa loob ng bus. Tinitingnan niya yung bus, sinisilip niya kasi bukas ang bintana. Konti na lang yung bakante. Tapos, ang dami pang ang haba pa ng pila. Siya nasa dulong-dulo. May bag pa siya. Ang ginawa ng pastor, tumakbo na sa bintana, nilagay niya na doon yung mga bag niya, saka yung mga pinamili niya sa Baguio, dadalhin sa Benguet. Sabay, umakyat na siya. Umakyat na. Yung uunahan na niya yung mga nakapila. Pastor. Umakyat na siya. Tapos, biglang doon sa mga nakapila, biglang may sumigaw. Sabi nung isa sa mga pasahero, Pastor, ako rin! I-reserve mo rin ako ng upuan! Pastor! Pahiya siya. Kasi pastor siya, nangunguna siya, hindi siya marunong pumila. Di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin? May nakakilala sa kanya. Akala niya, walang ibang, ibig sabihin, akala niya, doon sa lahat ng pasahero, walang nakakilala sa kanya. Kaya aakyat siya. May nakakita sa kanya. Pastor, alam na pastor siya. Pahiya siya, baba siya. Balik siya sa pila. Naintindihan niyo ibig sabihin? Yun. Ang ibig sabihin nun, pag nasa sanlibutan tayo, you have to be careful the way you live. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Change your mind. Diba? Okay? Okay, sunod tayo. Number 2, maintain spirit of, replace negative thinking with God's truth. Yan. And then another one, fill your mind with Scripture and meditate on His promises. Fill your mind. Ibig sabihin, punuin nyo ng salita ng Diyos ang isipan ninyo. Kaya yung ginagawa nyo ngayon, nag-aaral kayo ng Word of God. Babasa kayo ng salita ng Diyos, matid kayo ng Sunday service. Yan yung paraan to fill your heart, to fill your mind with the Word of God. Punuin, di ba? The moment na empty na ang inyong puso at isipan ng salita ng Diyos, iba na ang pupuno dito. Iba na ang papasok. Iba na ang magpupuno nun. Kaya kailangan ang puso nyo puno ng Word of God. Ang isip nyo puno ng Word of God. Kasi pagka walang Word of God, iba ang papasok dyan. Naintindihan? Ganun yon. Okay. Number 2, maintain spirit of gratitude. Gratitude meaning thanksgiving. Pagpapasalamat. 1 Thessalonians 5:18, ang sabi dyan, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Matuto tayo, manatili tayong may pagpapasalamat. Okay? Gratitude shifts our focus from problems to God's blessing. Pag marunong ka magpasalamat, hindi mo nakikita ang mga problema. Hindi mo nakikita ang mga mabibigat na situation. Ang nakikita mo ay mga blessing, pagpapala ng Diyos. Pinapalitan ng Diyos ng blessing. Look at si Paul and Silas. Despite being imprisoned, they praised God and saw miracle sa Acts 16. They praised and worship God. Nagpuri sila sa Panginoon. Alam niyo yung kwento na yan, di ba? Sa Acts 16, pag binasa niyo yan, nakakulong sila. Pero nung sila ay nagpuri sa Diyos, dumindol. Nagiba yung pader ng kulungan at sila ay nakalabas, no? Dahil sa kanilang pagsamba, pagpupuri sa Diyos. Okay, any question? Okay, next tayo, Kuya Paulo. Next slide. Number 3, walk in faith, not with fear. Lumakad ng may pananampalataya,
at hindi ng takot. Hindi sa takot. Huwag kayong lumakad ng may takot, di lumakad kayo ng may pananampalataya. 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sapagkat tayo binigyan ng Diyos, hindi ng spirito ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at sound of mind. Ibig sabihin yung the right thinking. Yan ang binigay sa atin, hindi takot. So, do not fear evil things. Do not fear, but rather put your faith and walk in God. Okay. Now, next, trusting God in difficult times strengthens our character and deepens our faith. Sa pagtitiwala natin sa Diyos, kahit nasa mga hirap na sitwasyon, lumalakas ang ating character at lumalalim ang ating pananampalataya. Right? Lumalalim ang pananampalataya mo. The more na nagtitiwala sa Diyos, the more na tumitibay at lumalalim ang iyong pananampalataya. Amen? Okay. Then, number 4, choose to love others. Ito, pinakamahirap gawin. Yeah? Ako, bagsak din ako dito. Minsan, ayokong ibigin lahat eh. Yeah? Hindi, totoo lang. Lalo na yung, di ba? Ako, pag nagmumotor ako, napakaingat kong magmotor, ayokong nang singit ako ng singit, ayoko yung hindi ako yung yung garapalan ba na yung basto sa kalye, hindi ako ganoon eh. Pero ang daming ganoon sa kalsada. Oo. Mapapaaway ka talaga kung ang pasensya mo eh. Maigsi-igsi ang pasensya mo, mapapamura ka. Oo. Di ba? Kaya paano mo gagawin yan? Choose to love others. John 13:34-35. A new commandment, ang sabi ni Jesus Christ, I give unto you, that you love one another. As I have loved you, sabi ni Jesus Christ, that you also love one another. Ayan. A loving attitude breaks barriers and reflect Christ to the world. Ayan. Anong ibig sabihin yan? Ang ugaling may pagmamahal ay sinisira nito ang mga barriers o mga hadlang. And then, ito ang nagbibigay ng reflection natin sa mundo. Yung pag-ibig ni Kristo sa mundo. Sa pamamagitan ng pag-ibig natin, nakakapag-reflect tayo ng pag-ibig sa mundo. Okay? So, halimbawa, kung nakikita na, uy, ganda ng pagmamahalan ni Kian at saka ni Josh. Baba, no? So, bless naman sila yung kanilang friendship, yung pagmamahal na sa isa't isa. Diba? Praise God. Napapapuri sila sa Panginoon dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Forgiveness and kindness demonstrate the power of a transformed heart. Yun. Matindi yun. Kung talagang ikaw ay na-transformed heart, mayroon ka ng transformed heart, binago ng puso mo, makikita sa'yo yung forgiveness and kindness. Mabilis kang magpatawad. Attitude is powerful. It can build or destroy. Pwede itong bumuo, pwedeng sumira. Bless or hinder. Pwede siyang magpala, pwede rin siyang mag-curse o maghadlang sa pagpapala. Bilang mananampalataya, as believers, we must strive to have the mind of Christ, walking in humility, obedience, faith, and love. The question, may question dito, what kind of attitude do you have today? Yan. What kind of attitude do you have today? Is it one that glorifies God? Ask the Holy Spirit to renew your mind and transform your heart so that your attitude aligns with Christ. Yan. Question?